Kasado na ang Kamara para talakayin ang panibagong mga reklamo para mapatanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ayon sa pinuno ng House Justice Committee na si Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro, sisimula ng pagsusuri sa porma at batayan ng complaints sa Lunes, March 2. Unang titingnan kung sufficient inform o kung sumunod sa batayan ang pagkakasulat ng impeachment complaints. Sunod namang susuriin ang sufficiency in substance o kung may sapat na batayan ang mga alegasyon para umusad ito sa pagdinig. Hanggang March 4 ang itinakda ng komite para sa initial deliberations. Sentro sa mga petisyon ang umunoy paglustay ni Duterte ng pondo bilang pangalawang Pangulo at Education Secretary, pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, sinasabing hindi maipaliwanag na yaman at iba pa. Ang deliberation natin gagawin natin per impeachment complaint. We will also tackle per ground. Pero pag bumoto tayo, our vote will be based on the entirety of the impeachment complaint. Pagtitiyak ni Luistro, parehong proseso ang dadaanan ng mga reklamo laban kay Duterte sa ibinasurang impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos. Pero aminado siyang posibleng mas mahaba ang deliberasyon, hindi tulad noong nakaraang taon. Kung mahaba o hindi ang proceeding nito, it will depend first kung papasa siya sa standard ng form and substance. Kung papasa siya sa standard ng form and substance, then possibly mahaba ang magiging proceeding. Kung sufficient in form and in substance ang mga reklamo, saka padadalhan si Duterte ng notice para makapaghain ng sagot sa loob ng 10 calendar days. Kapag umabot sa proper hearing, iimbitahan ang mga complainant at si Duterte, pero ani Luistro, may opsyon ang bise na hindi sumipot. Matapos ang pagdinig, pagbobotohan ng komite kung may probable cause para i-impeach si Duterte. At kung meron, kailangan aprubahan ito sa plenaryo ng at least 1/3 ng mga kongresista para maipasa sa Senado ang Articles of Impeachment para sa paglilitis. May 60 session days ang Justice Committee para talakayin at resolbahin ang mga impeachment complaint. Ayon kay Luistro, posibleng magkaroon ng pagdinig kahit nakareses ang Kamara. Ang Makabayan Bloc na nag-endorso ng unang reklamo handa na sa unang bahagi ng deliberasyon. Inaasahan natin na magtuloy-tuloy ito hanggang doon sa determination ng probable cause. At sa susunod nga, pagkatapos dito sa House, hanggang sa Senado sa trial. Matagal na po itong hinihintay nung lahat ng apektado ng pagwawaldas ng pondo. Samantala, mas lumakas pa raw ang loob ni mamamayang Liberal Representative Laila de Lima na nag-endorso ng ikalawa at ikatlong reklamo na suriin ang mga petisyon matapos ang maagang anunsyo ni Duterte na tatakbo siyang Pangulo. It can be either na matatakot na yung iba, mag-aalangan na kasi kung siya nga ang maging Pangulo, baka pag-initan talaga sila. And then, or magbabackfire. Kasi iisipin ng mga miyembro ng Kamara, hindi kami basta-basta tinatakot. I'm more emboldened now actually. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.